Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mahigit 2 oras nang inaapula ang sunog na sumiklab sa barangay Isla Puting Bato sa Tondo sa Maynila. Pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa sikip ng lugar. Kinailangan pang ang butasin ng pader ng ilang bahay para ilusot ang hose ng tubig. At nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie. Mel, VK, Emil, nagpapatuloy na apulahin ng mga bumbero ang sunog nga na itinaas na ng BFP sa Task Force Alpha dito nga sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Sunod-sunod ang dating ng mga truck ng bumbero mula sa BFP at Fire Volunteer para pagtulungang apulahin ang sunog na tumutupok sa mga kabahayan sa barangay Isla Puting Bato. Bago mag-alas 4 ng hapon nang ideklara ng BFP ang first alarm. Pero sa bilis ng paglaki nito, pagsapit ang alas 5:30 ng hapon, umabot na ito sa Task Force Alpha. Sa may MICT na pumwesto ang mga bumbero para tupukin ang nagngangalit na apoy at makapal na usok na bumabalot sa mga kabahayan. Bumutas na sila ng mga pader para mailusot ang kanilang mga hose sa mga nasusunog na bahay. Wala kasing pupwestuhan ng mga truck ng bumbero sa may focal point ng apoy sa may Isla Puting Bato. Katabi na kasi ito halos ng Manila Bay. Gamit ng mga bumbero ang kanilang mga hagdan, inakyat na nila ang pader mula sa MICT para makatawid sa Isla Puting Bato. Sa lakas ng hangin at apoy, ilang bumbero ang napaatras. Ilan din sa kanila ang napatago pa sa likuran ng container. May napaupo pa nga sa sobrang pagod. Mel, Vicky, Emil, wala namang naitalang sugatan o nasawis dahil sa insidente sa mga oras na ito. Nagpapatuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog. At yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa inyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Takaw disgrasyang pagka-counterflow na naman ang nahuli cam sa Skyway sa parehong lugar kung saan may dati nang nagkabanggaan. Nakatutok si Joseph Moro. Normal naman daw yung healing. So, okay. Sa dashcam video ng isang netizen na ibinigay sa mobility network na Visor, kampante nagmamaneho sa Balintawak exit ng Skyway ang nagvi-video. Mabilis ang daloy ng trapiko mag-aalas 12 ng hating gabi nung Lunes. Chill lamang sana ang kanyang pagmamaneho pero biglang sa kanyang harapan sumulpot ang isang motor at mabilis na humarurot pa kaliwa niya. Ay putik, may nagka-counterflow sa Skyway. What the... Muntik ko ng bangga. Kinabahan ako dun Pero kahit siya na ang kinabahan, hindi pa rin naiwasang mag-alala nung nag-video sa dashcam. Baka may makabangga doon. Sa bahaging ito ng Skyway Balintawak exit, muntik magkabanggaan ang motorsiklo at ang nagvi-video. Pababa na ito papuntang Balintawak Toll Plaza. Ang daloy ng trapiko rito ang sinalubong ng rider na nag-counterflow. Hindi malinaw kung bakit niya ginawa ito. Pero habang nasa NLEX kami, may biglang sumulpot na motorsiklo. Pinara ng traffic enforcer pero nagtuloy-tuloy pa rin ito. Maya-maya pa gumilid ang motorsiklo na tila may napagtanto. Hanggang sa bumalik ito. Ayon sa delivery rider na si Jaime, galing daw siyang Makati at papuntang North Caloocan, dapat ay kakanan siya pa Quirino. Dumiretso pagtingin ko, Skyway na, expressway na. Mali, dapat doon. Galing ng Balintawak, pag lumampas na sila, akala nila itong punto na yan ay pwede silang bumalik papunta ng Quirino. Ang hindi nila alam ay makakasalubong na nila yung daloy ng trafiko dito. Ayon sa North Luzon Expressway Corporation, kahit daw marami silang signage papasok ng NLEX, pumasok ang motor na nakita sa video galing sa Abe Boni Monumento. Wala raw napansin ng security guard nila sa Quirino Highway na pumasok sa NLEX mula sa Service Road. Hindi rin daw nahuli ng Skyway ang rider na dumiretso palabas sa Sergeant Rivera exit. Magdaragdag daw sila ng mga plastic barrier para mas mahaba ito sa pagitan ng Lane 4 ng NLEX at Skyway off-ramp para mas mahirap na mag-U-turn ng mga motor. Hiningan pa namin ang pahayagang Skyway Operations and Management Corporation ukol sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa gitna po ng init ng panahon, nag-adjust na rin ang schedule ng klase ang mga public schools sa Makati at San Juan. Pero ang hakbang ng isa sa mga yan, inalmahan, nakatutok si Tina Pangilinan Perez.
kung ano-ano na ang ginagamit natin para maibsan ang nararamdamang init. Pakiramdam niyo ba nalulusaw na kayo sa sobrang init ng panahon? Sabi ng Pag-asa, titindi pa ang init sa mga darating na araw. Lagpas 40 degrees Celsius na naman ang damang init sa ilang bahagi ng bansa. 44 degrees Celsius ngayon sa Dagupan, Pangasinan. At posible pang araw lumalayan. Pagsapit ng Mayo, may mga lugar na naglalaro between 48 hanggang 51 degrees Celsius po yung ating heat index. Dahil sa init, in-adjust ng Makati City Hall ang klase sa mga public school. 6 a.m. to 10 a.m. na lang ang pang-umaga at 3:30 p.m. to 7:30 p.m. na lang ang panghapon. Pero tuto lang ina ng isang panghapong grade 2 student na madalas daw dalhin sa school clinic dahil sa sobrang init. Kung dati 11:30 a.m. papasok ang anak, ngayon 3:30 p.m. na posibleng mas mainit. Stress ng hapon, nun pa lang sila papasok, gano'n, tapos ang init-init dun sa room. Tapos tsaka sila aabutin ng gabi. Sabi niya, hala, dark na yun, nasa school pa kami. Hindi ba yun? Sabi niya, scary na sa school. Tinanong namin ang Pag-asa kung mainit sa oras ng pasok ng panghapon. Dito sa nare-record natin sa Pag-asa, yung ating mga actual temperatures are maximum or pinakamatataas pa rin between the times of 10 a.m. hanggang 4 p.m. So medyo nasasakop pa rin yung mga times na pumapasok pa rin yung ating mga estudyante. Sabi ni Makati Mayor Abby Binay, data-driven ang adjusted class hours na nakabase sa pag-aaral, kabilang ang naobserbahang temperatura mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kailangan daw magsakripisyo at hindi raw pwedeng pagsabayin ang pasok ng pang-umaga at hapon dahil kukulangin ang mga classroom. Para naman sa kaligtasan ng mga mag-aaral, nakipag-ugnayan daw ang City Hall sa Makati Police at sa mga barangay. Kahit sa San Juan City, tatama sa kasagsagan ng init ang pasukan ng panghapon na aabot din sa alas 7 ng gabi. Sabi ni San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora, irerekomenda niyang pagpulungan ng Metro Manila Council o MMC ang issue sa Biyernes. Hihingin ko po ang opinion ng ating mga kapwa-mayor sapagkat posibleng iba-iba ho ang sitwasyon kada paaralan at kada lungsod. Ang lokal na pamahalaan naman ng Maynila, naghahanda ng Heat Index Action Plan Matrix kung saan ililista ang aksyon sa bawat katapat na damang init tulad ng suspensyon sa klase o trabaho. Bukas naman si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbabalik ng dating school calendar na uunti-untiin na simula sa susunod na school year. Hanggat may paraan, gagawin natin ang paraan para mapaaga at mapabilis ang pagbalik sa normal na schedule ng mga bata. Sabi ng DepEd sa bagong pahayag, iniklian na ang timeline ng pagbabalik sa dating pasukan mula sa 5 taon sa 2 taong adjustment na lang. Kung paiikliin pa, maaapektuhan na ang matututunan ng mga estudyante, pati ang kanilang well-being dahil sa kulang na school break. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Tinawag na kakilakilabot ni Pangulong Bongbong Marcos ang ideya ng umano'y gentleman's agreement sa pagitan ng dating Administrasyong Duterte at China. Ang mahirap pa raw. Walang tala ang naturang kondisyon o ang naturang kasunduan. Nakatutok si Ian Cruz. But kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap siguro sundan yung ganyang klaseng agreement. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Tugon ito ni Pangulong Bongbong Marcos ng tanungin ukol sa gentleman's agreement na pinasok umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ang mahirap pa raw sa kasunduan, hindi ito nasabi sa kasalukuyang administrasyon nang magpalit ng liderato noong 2022 at wala raw tala nito. Kahit saan ka tumingin, walang record. So sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Nakakapagtaka nga eh. Kaya it's not a good situation. Kaya lilinawin daw niya ito sa Chinese Ambassador to the Philippines. Sino bang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo?
Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kaming record. Nang tanungin kung kakausapin ba niya ang dating Pangulo. We are talking to his former officials. Maybe not the President himself, but all his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag niyo naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. And we still haven't gotten a straight answer. Ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, sinabi na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi ito pumasok sa anumang gentleman's agreement. Dagdag pa ni Panelo, itinanggi na rin noon ng Executive, Defense at Interior Secretaries ng Administrasyong Duterte ang pagkakaroon ng anumang kasunduan kaugnay ng West Philippine Sea, Ayungin Shoal at BRP Sierra Madre. Maaring misinformed o naligaw daw ang Pangulo ukol sa gentleman's agreement at dapat daw maging maingat ang mga tao sa mga nagpapakalat ng maling balita at huwad na kwento. Si dating presidential spokesperson Harry Roque naman na unang nagbanggit na may ganyang gentleman's agreement, ibinahagi ang mga link sa mga balita noon kaugnay nito. Ang okasyon na inanunsyo to ni Delfin Lorenzana ay budget hearing ng Department of Defense, no? At sinabi nga niya na, pero ang ginamit niyang salita ay modus vivendi. Ang definition ng modus vivendi ay isang kasunduan habang hindi pa nalulutas yung sigalot, no? Ay rerespetuhin nga ang status quo sa West Philippine Sea. So yan yung tinawag kong gentleman's agreement dahil hindi naman nakasulat ito. Dagdag niya, maaari namang baguhin ang polisiya ng kasalukuyang Pangulo bilang Chief Architect ng Foreign Policy. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa issue. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Sa ngalan ng diskwento, pati ba naman ID para sa mga PWD pinepeke at binibenta online? Dalawang sangkot umano dyan ang arestado at nakatutok si Bernadette Reyes. May 20% discount sa piling bilihin at serbisyo, exempted pa sa value-added tax o VAT. 5% discount sa pangunahing bilihin at access sa mga express lane. Malaking tulong daw ang mga benepisyong ito sa mga persons with disabilities o PWD. As a single mother, natutuwa ako even 30 pesos yung mga ganon, they give you like the smallest discounts lang. It's really something na privilege eh. Pero dahil din sa mga benepisyo, ang ID para sa mga PWD, pinipeke, marami na raw nakumpiskang ganyan ng Persons with Disability Affairs Office ng Quezon City. At may dalawa pa silang naaresto dahil nagbebenta ng ganito. Inaalok din ito online. Ang kanilang statement doon sa kanilang Facebook page ay Class A, fake ID. Ganun talaga kalantaran yung pagbebenta nila ng Persons with Disability ID. Nakakasama raw ito ng loob para sa kaanak ng mga totoong PWD. Yung privilege na yan should be given to those talaga na talagang dapat na nangangailangan. At pahirap din sa mga nagnenegosyo. Bukod sa hindi naman ito reimbursable o tax deductible, kaya sila ang sumasalo sa discount, mahirap matukoy kung peke ang ID. We cannot question kasi the PWD IDs kasi sometimes when you question them, sila pa yung magagalit. Baka kasuhan pa nila kami. Kaya mungkahin nila magkaroon ng database ng mga PWD na pwede nilang ma-access. When we scan, doon natin makikita yung mga laws. And doon natin pwedeng i-check kung valid ba yung mga IDs. Sana magkaroon siya ng uniform na national na siya, yung IDs niya na for us to check. Mahalagang identification cards gaya nito para matukoy ang mga lehitimong persons with disabilities. Yun nga lang depende sa LGU, magkakaiba ang itsura nito at maaaring magkakaiba rin ang mga detalyeng makikita rito. Ayon sa PDAW, bukod sa local registry kung saan makikita ang pangalan ng mga lehitimong PWD, meron rin daw national registry ang Department of Health. Meron kaming QC ID validator dahil yung aming Persons with Disability Registry ay online. So dun sa aming validation ay ilalabas yung information na ito ay lehitimong ID. Pangalawa, pwede sila makapag-ugnayan sa PDAW. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Nagpaalala naman ng Health Department ngayong kabi-kabila ang mga nagsa-summer outing. Kung sa swimming pool magtatampisaw, mag-ingat sa mga sakit na maaaring makuha kung marumi ang tubig. Nakatutok si Oscar Oida.
Sa sobrang init ng panahon, sino ba namang di mapupool in love sa mga swimming pool? Tuwing lulublob sa malamig, refreshing at relaxing nitong tubig. Pero wait a minute, gaano man kainit? Paalala ng DOH, huwag kalimutang mag-ingat. Dahil kung ang pool na iyong pagliliguan ay di regular na nalilinis, maraming sakit ang pwedeng makuha dito. You get bacterial infection, skin disease, pag accidentally nakainom yung bata, pwede siya magtae. So very important na reminder sa ating mga resort owners na dinadags. Yan rin daw ang sumasagi sa isip ng inang si Alex. Lalo't nagsuswimming lessons ang kanyang anak sa public pool na ito sa Santa Ana, Manila. Inisip ko din talaga din yun muna nung una. Kaya lang, mas gusto kong matuto din yung anak ko sa mag-swimming. Kasi kung hindi natin maiiwasan yan kahit mapapublic, mapaprivate na pool. Pero pagtitiyak naman ng mga namamahala sa nasabing pool, maya't maya raw kung linisin nila ito. Tuwing gabi po, nilagyan po namin ng chlorine, then sa umaga po, binabacuum po. So araw-araw po siyang nililinis para ma-maintain po yung cleanliness ng tubig. At para makatiyak, bago nila papasukin ng pool ang mga bata. Make sure po na nakapag-shower po sila, na proper attire po, na naka-trunks, bago po maglublob sa pool natin. Paano naman kaya ang mga inflatable o pop-up pool na nagsulputang parang mga kaputi ngayong tag-init? Para kay John Lawrence, mas mainam na raw ito kesa mag-outing pa. At least dito raw, di lang anak niya ang mag-enjoy, kundi pati mga kapitbahay niya. Maganda naman kung makapagbakasyon ka para hindi lang nandito ka palagi. Kailangan makapaglayo-layo ka rin. Kaso wala rin budget ngayon kaya ito lang muna. Ayon sa mga eksperto, dahil kadalasan hindi treated ng chlorine ang gamit na tubig sa mga ito, wala itong pangontra sa mga mikrobyo na maaaring magdulot ng karamdaman gaya ng pagtatae. Kaya hanggat maaari, iwasan daw ang pagsama-sama ng magkakaibang pamilya sa isang inflatable pool para iwas mikrobyo mula sa ihi, dumi, pawis, laway na posibleng maipon sa tubig. At tulad sa mga public pool, paalalahanan ng mga bata na iwasang makainom ng tubig. Dagdag pa ng DOH. After swimming, mag-shower ka. Soap and water. Thorough shower. Thorough shower. Huwag mo isipin na malinis ka na dahil nag-swimming ka sa public pool. Kung makakakita raw ng mga public pool na marumi at di regular na nililinis, maaari raw itong i-report sa DOH. What we can do is test the water. Kung talagang ginagawa nila yung chlorination and treatment of the water for safety of the public. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Ikinaalarma ng mga taga-Pag-asa Island ang paglapit ng mga barko ng China sa kanilang isla. Nakatutok si Chino Gaston. Ikinagulat ng mga nasa Pag-asa Island ang biglang paglapit sa isla ng barkong ito ng Chinese Coast Guard nitong Lunes. Halos dikitan pa nito ang mga bahurang pumapalibot sa isla. Kahapon naman ay dumaan din sa parehong lugar ang isang Chinese fishing militia. Pambihira ito dahil ayon sa mga taga roon, dati ay halos hindi na umaalis sa mga Tsino sa may kanlurang bahagi ng isla na nakaharap sa kanilang artificial island sa may Subi Reef. Ginagawa na nilang daanan ni bandang silangan ng Pag-asa Calayan Island. Ngayon lang namin nakita na talagang nandiyan sila. Nagulat yung mga tao, naglabasan yung mga tao. Dumaan lang din naman, hindi naman masyadong nagtagal. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na nakalapit ng 3.2 nautical miles sa Pag-asa ang Chinese Coast Guard ship. Pero walang ibang ibinigay na detalye. Sa bagong pahayag, iginiit ng China na sila ang may soberenya sa Pag-asa Island at iligal ang pananatili doon ng mga Pilipino, taliwas sa matagal ng paninindigan ng Pilipinas na atin ang Pag-asa Island. Sa tingin ng isang security analyst, ang mga bagong pagkilos na ito ng China, posibleng reaksyon sa gaganaping trilateral security meeting ng mga pinuno ng Pilipinas, Amerika at Japan. There'll be a declaration also for joint patrol by the three members of this bilateral alliance. That might probably include patrols
in terms of the resupply and even as far as Pagasa Island, showing that they're willing to engage the Philippines, the US, and Japan in a brinkmanship. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Tumulok na pa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos para sa makasaysayang Trilateral Leaders Summit bukas. Bago umalis, tinuldukan na niya ang pag-asa ng ilan na ma-extend sana ang deadline ng PUV modernization. Alamin po yan sa pagtutok ni JP Soriano. Bukas na ang paghaharap ni Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japan Prime Minister Fumio Kishida. Bago lumipad patungong Amerika, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng makasaysayan at kauna-unahang Trilateral Summit ng Pilipinas, Amerika at Japan. The main intent of this trilateral agreement is for us to be able to continue to flourish, to be able to help one another, and of course, to keep the South China Sea as a freedom, to keep the peace in the South China Sea and the freedom of navigation in the South China Sea. Sabi ng Pangulo, hindi naman tungkol lang sa isyu ng West Philippine Sea ang pag-uusapan ng tatlong lider. Kasama rin daw sa tatalakayin ang pagpapalakas ng pamumuhunan at negosyo ng Pilipinas, Amerika at Japan. Partikular ang pagpapalago ng semiconductor industry na nauna ng pinalawig ng Amerika sa pamamagitan ng kanilang CHIPS Act. Bukod sa Trilateral Summit, magkakaroon din ng hiwalay na pag-uusap sina Pangulong Marcos at President Biden. Bago umalis ang Pangulo, dumalo muna siya sa isang town hall meeting tungkol sa mga issue sa transportasyon. Dito sinabi niyang hindi na palalawigin pa ang April 30 deadline para sa PUV modernization. Wala na pong extension yung modernization. Kailangan na natin yan. Kailangan na natin yan. Ang tinitiyak lang namin na hindi mapabigat pa ang babayaran at iutang ng driver operator. Kaya ginagawa nating maayos at ginagawa nating well-organized yung sistema na yan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. At ngayon pa lang, nakaabang na tayo sa Washington, D.C. para sa Trilateral Summit ng mga lider ng Amerika, Japan at Pilipinas. Live mula roon, nakatutok si Mariz Malik. Mariz. Pasado alas 7 ng umaga ngayon dito sa Washington, D.C. sa Amerika. Dito nga gaganapin bukas ang kauna-unahan Trilateral Leaders Summit na dadaluhan ni Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Japanese Prime Minister Kishida Fumio at ni President Joe Biden ng host country na Amerika. Bukod sa makasaysayan, napakahalaga rin daw ng pagpupulong na ito sa gitna ng mas tumitindi pa raw na agresibong mga hakbang ng China sa ating mga barko sa West Philippine Sea. Sabi ni White House Senior Director for East Asia and Oceania, Mira Rapp Hooper, na isa raw ito sa mga pangunahing agenda ng naturang pagpupulong. Ayon kay US National Security Advisor Jake Sullivan, nitong nakaraang linggo lang, nagsagawa ang tatlong bansa kasama ang Australia ng Quadrilateral Joint Naval Drill sa South China Sea at asahan daw na mas marami pang ganyang pagpapatrolya ang makikita sa hinaharap. Inaasahan din daw na mag-aanunsyo rin ang tatlong lider ng mga bagong inisyatibo para mapalakas pa ang energy security, economic and maritime cooperation, technology and cybersecurity, gayon din ang pamumuhunan sa ilang malalaking proyektong infrastruktura. This trilateral meeting comes at a very important time as the Philippines has found themselves under increasing pressure from the PRC in the South China Sea. This should, of course, be taken as a sign that not only President Biden, but Prime Minister Kishida wish to show their support and resolve for President Marcos and his handling of this incredibly difficult issue.
Emil, bago mag-alas 8 ng gabi mamaya rito at bago naman mag-alas 8 ng umaga bukas dyan sa Pilipinas, ay nasahan darating na si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Joint Base Andrews Airport sa Washington, D.C. At dito sa biyaheng ito ay may hiwalay pa ngang bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos kay President Joe Biden at makakapulong din niya si U.S. Defense Secretary Lloyd James Austin III. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Washington, D.C. sa Amerika. Ako si Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Mariz Umali. Nahuli kam sa San Pedro, Laguna ang pangahataw sa isang bagong panganak na aso. Kabilang sa mga nanakit, batang nakagat umano nito. At nakatutok si Mark Salazar. Sa viral video nakuha ng isang residente sa San Pedro, Laguna, makikita ang dalawang lalaking tila may sinisilo sa may halaman. Ang isa sa kanila tanod ng barangay San Antonio. At nang mahuli ang isang puting aso, mabilis itong pinaghahataw sa ulo ng lalaking nakakulay pink na sando gamit ang tila golf club. Pati ang batang ito, 3 beses ding pinalo ang aso. Ang bata sa video 12 anyos lamang, kaya ang kanyang ina ang sumasalag sa mga netizen na humihingi ng pananagutan. Bata naman po kasi yan, hindi niya po alam yung ginawa niya. Pero alam ko pong mali yun, kaya humingi po ako ng tawad. May alaga din po kaming aso. Hindi po kami salbahe sa hayop, sir. Kwento ng bata, isa siya sa 4 na batang nakagat ng aso. Nakita ko po yung pinsang ko na nagpapalipad na sa ranggola. Nalipitan ko po, tapos hindi ko po nakita yung aso. Bigla na lang po ako sinakman. Napahiga po ako, tapos kung hindi ko po naiwas yung ibang agat niya, pati po sa mukha meron ako. Pinagsisisihan niya raw ang kanyang nagawa. Yun nga po nadala po ako ng galit ko kasi po nasaktan po ako. Tanong naman ng kanyang nanay, sino ang mananagot sa pagkakakagat sa anak niya? Hinihingian po kami sa private ng 5,000 para po sa vaccine niya, sa first vaccine. Wala naman po sir akong pere, kalalabas lang po namin ng ospital. Namumurbilay, mapapango ako sa pasyente ko, sa asawa ko. Wala po kaming pinagkukunan ng pagkain. Kwento ng ama na isa pang batang nakagat, tila inabando na ang aso ng may-ari nito. Yung may-ari po kasi niyan, umalis na po sila gawa nung yung trabaho nila sa Maynila. Kaya yung asong yun, pinapakuha na sa barangay. Tapos hanggang sa hindi naman kinukuha, hanggang sa nanganak na po diyan, iniwan na lang diyan. Ayun, napabayaan na po siya diyan. Ayon sa barangay, kaya nga daw naandoon ng barangay tanod dahil magsasagawa ito ng animal rescue. Nakita niya yung aso, hinuli niya po. Sinilo, sa hindi inaasahan, naglusuban itong mga tao, sila yung pumalo. Pero ang ating tanod, wala pong intensyon na saktan. Sinabihan naman po nila, sir, lang naman po, nagulat nga po talaga sila, bigla pong dumaksa yung tao. Siguro po yun, yung pamilya ng mga nakagat. Ang Biyaya Animal Care na isang animal welfare organization ang sumaklolo sa inahing aso na pinangalanan nilang si Justice. Maayos na raw ang lagay nito, pero tuloy raw ang pagsasampa nila ng kaso. There's Republic Act 8485. Section 9 stipulates this cruelty towards animals. Even if a dog bites you, you must not cause it any harm. We lack education of how to take care of animals. So, ibig sabihin, di ba, when you were older, di ba? When you were younger, di ba, sinasabi, I don't know, but me always, uy, may aso dyan, kakaanak lang, wag niyong lapitan. Isa-isa na po namin pinatatawag yung mga pumalo, at katunayan nga po, nanggaling na po kami sa PNP. Kasama na po namin lahat yan. Meron na po silang detalye sa PNP. Ayon sa Biyaya Animal Care, tinulungan na raw nila ang mga nakagat ng aso at pinabakunahan ng kontra-rabies. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Iniimbestigahan na po ng DNR ang pagdakma sa 2 tarsier ng 2 lalaki sa isang viral video. Humingi ng paumanhin ang isa sa mga dumakma, sabay paliwanag sa kanilang ginawa. At nakatutok si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Tila tuwang-tuwa ang 2 ito na dumakma sa 2 tarsier sa Barangay Maligo, Polomolok, South Cotabato. Smile, baby! Smile! Pero hindi ang maraming netizen na nakapanood sa nag-viral nilang video.
Nakausap namin ang isa sa magpinsang dumakma ng tarsier. Inilipat lang daw nila ang mga tarsier dahil nililinis nila ang area ng farm ng kanilang kaanak kung saan nakita ang tarsier. Kapit na mo sila maagbasa, napit na sila maigo sa sundang. Anak ko nga, kuhaon na lang nato na, i-transfer nato sa ibang area. Moto, kuha na mo siya, ma'am, i-transfer na mo siya after, wala ka itong half hour, ma'am, na-transfer na siya. Pinakawalan na rin umano ang mga tarsier at yan umano ang napapanood sa in-upload na ring video. Nabasa niya raw ang mga komento sa social media at tugon niya, ngayon lang, pasaylo sa mga mga nag-gash, no? Kung para sa inyo mali akong dibuhat, pero para sa kuha, tama akong dibuhat, kaya nga naman, kayo, gipasagdan lang ako sila dito, gilipihan ako ang area nila dito, wala na sila yung mapulian ng good. Iniimbestigahan na ng DENR SOC Sergeant ang insidente at pinag-uusapan ang kanilang magiging hakbang. Para sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, Abby Caballero, nakatutok, 24 oras. Huling hirit sa holiday ang sinulit ng mga dumayo sa Tagaytay. Makipasyal din tayo sa live na pagtutok ni Dano Tingkungko. Dano! Vicky, ang huling araw nga ng extra long weekend ang sinamantala ng marami para mamasyal dito sa Tagaytay. Kanya-kanyang hanap ng pwesto para mag-picnic ang ilang magkakamag-anak o magkakaibigan dito sa picnic group. Isa sa mga pasyalan sa Tagaytay. Paboritong puntahan hindi lang dahil mas malapit sa Metro Manila, mas banayad at malamig na panahon ang ma-enjoy lalo ngayong pugon weather kahit saan. Bukod sa pagpipiknik, ma-enjoy din ang Ferris wheel, horseback riding at zipline. Ang pamilya ni Aina at Johaina dito nagdiwang ng Idil Fitir o pagtatapos ng Ramadan. Masaya. Makipag-bonding ba sa family namin? Parang malungkot kasi namamaalam na po yung Ramadan namin. Exciting naman din kasi when we say Idil Fitr, it is about a celebration of feast. So plano namin is yun nga, 3 days of celebration. Tapos consistent dapat yung mga prayers namin. Kasabay nila sa picnic grove ang pamilya ni Aling Colen na dito ipinagdiwang ang kanyang ika-84 na kaarawan. Happy ako dahil kasama ko lahat ng pamilya ko, anak ko, apo ko. Masaya po kami kasi unang-una holiday na nga, nagkasama-sama kami magkakapatid. Diretso pasyal na po kasi birthday pa rin naman niya, continuation ng birthday niya. Masaya po kasi pagka yung ganyang may okasyon na magbabanding kami magkakamag-anak. Kung nabitin ka naman, may pwede pang ikutan sa kabilang dulo. Yan ang amusement park na tanyag sa mga atraksyon nito tulad ng Sky Eye, Super Viking, horseback riding at zipline na may kulang-kulang 360 view ng Taal. Kasama ko sa panonood ng mga sumakay sa zipline ang magpipinsang sina Adela at Nisa na dito piniling magdiwang ng Eid. After po namin mag-pray, dumiretso na po kami rito. Special po pag po ganito. Kasi po day off din nila sa work nila. Magzi-zipline ka ba? Hindi po. Nagpunta kami dito para i-celebrate yung Idil namin. Napunta kami nung una, so hindi namin na-enjoy yung view dito kasi biglang nagbagyo. Kaya bumalik kami dito para tingnan ng maayos yung view dito. Ngayon, mainit. Marang masakit sa ulo. Mas maganda ngayon, kaso lang yung init, grabe. Well, Vicky, hindi na ganun kainit dito, kaya dun sa mga hahabol, medyo malamig pa rin. Malamig din ang ulo ninyo dahil maluwag pa rin ang daloy ng trapiko dito sa Tagaytay Nasugbu Highway kung kayo ay hahabol ngayong gabi. Ngayon, dahil bukas may pasok na ulit, kung mabibitin kayo sa holiday, ngayong Sabado at Linggo, merong pa stargazing ang Sky Ranch kasabayan ng Global Astronomy Month. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko. 4 na pasilidad na pag-aari ni Pastor Apollo Kibuloy ang pinasok ng mga otoridad para magsilbi ng warrant of arrest mula sa Senado at Korte. Pero bigo silang matunton ang pastor. Aminado ang PNP at NBI na malaking hamon para sa kanila na hanapin si Kibuloy. At nakatutok si John Consulta. Bit-bit ang 2 warrant of arrest mula sa Senado at mula sa Davao Court.
Pinuntahan ng team ng Senate Sergeant-at-Arms o OSAA, NBI at PNP ang 4 na lugar na kilalang pag-aari ni Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, sinalubong grupo ng mga supporters ni Kibuloy. Pero wala si Kibuloy rito. Isang opisyal ng Kingdom ang humarap sa joint team at tumanggap ng warrants of arrest. Sunod na pinuntahan ng PNP, NBI at OSAA team ang lugar ni Kibuloy sa Samal Island sa Davao del Norte. Pinapasok ang grupo hanggang sa loob ng compound, hanggang sa loob ng building ni Kibuloy. Pero bigo silang makita doon si Kibuloy, kaya tinanggap na lang ng tauhan ang mga arrest warrants. Sunod na pinuntahan ang Tamayong Prayer Mountain sa Davao del Sur. Nakapasok hanggang loob ang grupo ng NBI at PNP kasama ang taga-OSAA. Pero tulad sa naunang mga lugar, wala roon ang religious leader. Napasok din nila ang pinaniniwalaang kwarto rito ni Kibuloy. Pinuntahan din ang Glory Mountain sa loob din ng Tamayong Prayer Mountain. Pumasok hanggang sa tinurong kwarto ni Kibuloy pero wala rin siya doon. Aminado ang PNP at NBI na challenge ang paghahanap kay Kibuloy na mahigit 1 linggo na nilang tinatrabaho. Yung isa pang challenges natin, lahat ng mga properties ni Pastor Kibuloy malalawak at malalaki. Kahit buong araw, mahirapan tayong mag-ikot. But again, yung pinasok lang natin kung saan parati siya naglalagay, nag-opisina, yung tinutulugan niya. Because of his being a high-profile individual and having a lot of friends, probably that would be one of the reasons. Kung marami kang kaibigan at you have logistics, medyo mas mahirap kang hulihin. The long arms of the law will definitely catch up with him. Ang arrest order mula sa Senado ay bunsod ng pagkontempt ng Senado kay Kibuloy dahil sa pagtangking dumalo sa pagdinig ukol sa mga aligasyon ng kanya umanong pang-aabuso sa mga babaeng miyembro ng KOJC at iba pa. Ang isa pang warrant naman ay mula sa Davao Court sa paglabag sa Anti-Child Abuse Law. Babala ng NBI sa mga tumutulong sa pagkatago ni Kibuloy. Under the revised penal code, meron tayong tinatawag na handling of criminal, so pagtatago ng kriminal. Yun yung isang violation natin. On the other hand, meron din tayong tinatawag na batas pa na obstruction of justice. Ang sabi ng PNP, alam nilang may mga armas si Kibuloy pero hindi pa nila masabi sa ngayon kung ito ay armed and dangerous dahil wala naman daw insidente dati na gumagamit ito ng dahas. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Ipinagdiwang ng mga kababayan nating Muslim sa iba't ibang bahagi ng bansa ang Eid al-Fitr o pagtatapos ng Ramadan ngayong araw. Tinutukan niya ni Argil Relator ng GMA Regional TV. One Mindanao. Sa pagdarasal na ito pa lang sa Rojas Avenue, Davao City, mahigit 4,000 na ang dumalo bilang pag-obserba sa pagtatapos ng Ramadan ng mga Muslim. Nararapat lamang na masalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsamba at pagdarasal sa Kanya. The celebration of Eid this day very successful. Personal ding bumati sa kanila si Davao City Catholic Archbishop Romulo Valles. Mahigit 3,000 naman ang dumalo sa congregational prayer na ito sa Zamboanga City. Masaya dahil ngayon natapos na rin ang aming pagsasakripisyo. Happy Eid Mubarak sa ating lahat. Magkasundo at saka magkabuang mga Muslimin sa lalo na sa reliyon ng Islam. May salo-salo rin pagkatapos. Habang sa Cagayan de Oro City, mahigit 500 Muslim sidewalk vendors ang binigyan ng family food packs at tigli 5 kilong bigas ng Cagayan de Oro City LGU sa huling araw ng Ramadan. Ang tagal ko na dito sa Cagayan de Oro, ngayon ko lang natikman yung pagbati, yung pagpapahalaga sa aming mga Muslim. May mga nagunita rin ng Eid al-Fitr sa Pikit, Cotabato. Cotabato City. Naway mapanatili natin sa ating mga puso at isipan ang mga turo ng buwang ito katulad ng pagmamahal sa kapwa at pagtulong sa mga nangangailangan. Pati sa Bohol. Sa Aurora. Basta mayroon lang kaming pinagsisimbahan na mayroon kaming moski. Masaya pa rin. Sa Ilocos Norte. At sa Maynila, kung saan madaling araw pa lang ay marami nang nagtipon sa Quirino Grandstand. Ayon sa tradition po namin, nagtitipon-tipon kaming pamilya
salo-salo pong magkain. During Ramadan, multiple po ang reward na nakukuha namin sa ganyan. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, Argil Relator, nakatutok 24 oras. Pinaaasa pa rin ba kayo ng mga tunog ng text pero spam pala o mula sa hindi nyo kakilala? Ingat dahil marami pa rin yan sa kabila ng SIM registration law at posible pang scam. Nakatutok si Rafi Tima. Mag-iisang taon na mula nang ipatupad ang SIM registration law sa bansa. Pero si Dexter, sa halip na mawala o mabawasan man lang ang natatanggap na spam text, lalo pa raw itong dumami. Nagtataka ko, ngayon may batas na, saka dumami. Gaano po kadami sa isang araw? 20 or higit pa po. Nagsasawa na nga daw si Dexter sa kakablock at kakadelete sa mga spam messages na 24 oras pumapasok sa kanyang cellphone. Karamihan nag-o-offer ng loan, online investment at pati paglalaro ng online casino. Nakakaasar, sir. Minsan may kausap ka, papasok yung mga message. Ang mismong hepe ng PNP Cyber Response Unit, ganito rin daw ang karanasan. Tila nakakita raw kasi ng butas sa batas ang mga mapagsamantala. Kahit hindi pa raw kasi na i-register ang isang SIM card, may signal na ito na dapat ginagamit para mag-register online. Pero ginagamit para mag-blast ng mensahe sa pamamagitan ng mga computer software. Dapat wala kang matatanggap na signal. So you have to go to a store. You have to register your identity. And then once it was registered, and then that's the time that they will activate and then you can receive a signal. Bukod sa text message, pansin din daw ng Anti-Cybercrime Group ang pagtaas ng bilang ng cybercrimes ngayong first quarter na mas mataas ng mahigit 20% kumpara sa kaparehong period noong nakaraang taon. Pero ayon sa PNP, karaniwan daw talagang tumataas ang bilang ng cybercrime sa unang quarter ng taon pagkatapos ng Pasko. At social media pa rin daw ang karamihan sa gamit ng mga mapagsamantala. Ang number one kasi dito na mataas ay yung online selling pa rin. Mostly yan ginagamit din sa social media, yung pagbili, pagbenta, reservation, lahat ng scam na pwedeng engage sa social media. Aminado ang PNP sa tuwing may bagong batas, mabilis mag-adjust ang mga mapagsamantala para makapanloko. May mga nakabinbin naman umunong mga bagong batas na maaaring tumugon sa mga bagong modus at mga butas sa mga ipinapatupad na batas sa ngayon. Ang mahalaga ayon sa PNP, kapag may nakitang scam, agad i-report sa Anti-Cybercrime Group ng PNP o sa Office of Cybercrime ng DOJ. Sa huli, malaki ang papel ng individual para hindi mabiktima ng cybercrime. Mga simpleng bagay na dapat tandaan, tulad halimbawa sa text spam. Pag hindi sumali sa anumang raffle, hindi ka mananalo. Pag ang offer ng pautang mula sa hindi kilalang numero ay masyadong maluwag, magduda agad. Pag sobra namang mura ang ibinibenta online, abay hinay-hinay sa pag-click. Pag-aralan itong mabuti. At pag naloko, agad i-report sa mga otoridad. Ang mga natatanggap na spam at scam messages, maaari ding i-report sa website ng National Telecommunications Commission. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. What you see is what you get. Yan ang sagot ni Asia's multimedia star Alden Richards sa panunukso ng netizens kasunod ng viral birthday surprise niya at sweetness nila ni Catherine Bernardo. Ichichika sa atin yan ni Nelson Canlas. Hanggang ngayon, usap-usapan at di pa rin natatapos ang pag-ship sa tambalang Catden o Catherine Bernardo at Alden Richards. Kasunod ito ng sweet moments ng dalawa sa mga nagdaang birthday party ng aktres. Diretsahan na naming tinanong si Alden sa real score nila ni Kat at ang bulong niya, what you see is what you get. Hindi naman daw kasi nawala ang friendship nila ni Catherine over the years, kaya't ang nakikita raw ng mga tao sa social media ay ang pagiging natural lang nila sa isa't isa. I was invited and syempre it was part of her post-birthday celebration, so with friends and family. Masaya naman yung naging experience, and you can see how happy Kath is right now. Tinutokso kayo online eh? Hindi lang din talaga kailangan laging ipamalita sa social media yung mga ganyan eh, but you know, sometimes yung mga personal things that's happening, better be personal na lang. Sa ngayon, isa sa pinagkakaabalahan ni Alden ang ongoing na taping ng biggest family drama series of 2024 na Pulang Araw. Naintindihan at minahal ng araw niya ang kanyang karakter sa serye. First time niya ring maka-eksena si Kapuso Drama King Dennis Trillo.
ganun pala siya. Medyo mabigat siya. Kaya nga medyo malat ako ngayon kasi a lot of shouting, a lot of emotional scenes. First day namin nagka-eksena ni Kuya Dennis. Wow. Kahapon. Never pa kayo nag-work ni Dennis? Never. First time. So first time? First time. Kaya siya Dennis Trillo. Yun. I mean, nakita ko yun kahapon. Kasi ang hirap din ng role niya. Mahusay talaga. Idol din talaga si Kuya Dennis. Sa kabila ng pagiging busy, di raw nalilimutan ni Alden ang kanyang kalusugan at isa sa kanyang hobby ngayon, pagtakbo. Tuwing nagpe-flex si Alden ng kanyang running gig sa social media, libo-libong netizens ang nai-inspire at natutuwa. Bukod kasi sa dulot itong well-being sa kanya, paghahanda rin daw ito para sa isang matagal ng pangarap. Actually, hindi ko naman siya ina-announce but suntok sa buwan lang na gusto ko sana by this year makatakbo ko sa isang half marathon. I don't know, nakakita ako sa October 24, meron sa Rome. It's more of therapy, parang panibagong outlet for, kasi I lie load with gaming. Hindi na ako masyadong naglalaro ngayon. Actually, yes. So, dito ako sa fitness nagfo-focus kasi mas beneficial siya sa health. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.